Ito mga sangkay, full video ng aking paggawa ng aking simpleng recipe ng pandihopya. Pero bago tayo magsimula ay pakilike at share itong ating video at pakifollow na rin po ng aking page. Para sa gustong matuto, panoorin na lamang yung aking video simula hanggang dulo. So bali una kong gagawin is yung ating palaman. Ayan, meron tayong dahon ng sibuyas. So bali nakadepende na lang sa inyo mga sangkay kung gaano karaming dahon ng sibuyas ang inyong ilalagay. Inuulit ko, palaman itong aking unang gagawin. Sunod ay naglagay tayo ng asukal, wash sugar yung aking ginamit. Konting asin. Next is naglagay tayo ng mantika. Sunod ay tubig. Bali mix lang natin ng bahagya. And kapag na-mix na natin ng bahagya, ilagay na natin yung ating harina. Soft flour mga sangkay or third class. Yan, haluin lang natin. At sunod natin lalagay yung ating margarine. So yan, bali bubuuhin lamang natin itong ating palaman. So bali dapat yung palaman natin mga sangkay is malambot lang ha. So ito yung ating palaman. Pag nagawa na natin itong ating palaman ay tabi muna natin. Gagawa tayo ng ating dough nitong ating pandihopya. Para sa ating dough is kailangan natin ng asukal, asin, powder milk, sunod ay vanilla. Next ay shortening, food color. So bali nakadepende na lang sa inyo kung gusto niyo maglagay ng food color. Sunod ay tubig. Next ay haluin muna natin, tunawin natin na maayos itong ating asukal. Para sa mga sukat ng ating mga ingredients ay nandiyan na po sa ating caption. Lalagay ko na lang mga sangkay, puntahan nyo na lamang po sa ating caption. At ayan, kapag nahalo na natin, natuno natin na maayos yung asukal at saka yung asin, nilagay na natin yung ating harina, bread flour. Sunod din, naglagay tayo ng pampalsa. So bali, wag na wag nyo kakalimutan yung pampalsa mga sangkay ha. Next ay bread improver. So bali, bubuuhin lamang natin itong ating dough. At gagamitan ko ito ng makina para sa pagpapakinis. At kung kayo ay walang makina, pwede nyo naman gawin itong mano-mano mga sangkay para mamasa nyo ng maayos itong ating dough. So bali, mag-add lamang kayo ng tubig. Dahil yung ganyang katigas na masa ay mahirapan po kayo masa ng mano-mano. Mag-add po kayong tubig para medyo lumambot. So ayan, bali kapag nabuo na ay papakinisin ko na itong ating dough gamit yung ating dough roller. So bali kapag may dough roller kayo mga sangkay is mas madali magpakinis ng masa or dough, lalong lalo na kung maramihan ang inyong gawa. So bali itong ating video is para lamang sa mga baguhan or para lamang sa mga gustong matuto ha. Kung magaling ka na at basic na sa ito ay syempre hindi para sa yung video. At ayan, pagkatapos natin mapakinis yung ating dough is cut na natin. So bali dito sa part na to mga sangkay is nakadepende po sa inyo kung gaano kalaking dough gusto nyo gawin para sa inyong pandihopya. Bali dito sa video na to is 30 grams po bawat putol itong aking dough. So ayun sangkay, kung sakaling nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan mag-like at share ang ating video. Bilang suporta na lamang po at pakifollow na rin po ng aking page kung sakaling kayo po ay hindi pa nakapag-follow. Maraming salamat mga sangkay sa patuloy niyong pagsuporta, lalong-lalo na sa mga matagal nang tumututok sa ating mga upload ng mga video. Eto mga sangkay, 1 kilo itong ating ginagawa. Pero kung kayo ay gagawa para pang merienda lang at marami para sa inyo itong 1 kilo, ay pwede nyo pong hatiin lahat ng mga sukat mga ingredients para makagawa po kayo ng kalahating kilo. So ayan, bali kapag nakat na natin lahat or naputol na natin lahat ay sisimulan na natin ang paglalagay ng palaman dito sa ating dough. So ganyan lang kasimple mga sangkay, parang nagpalaman lang kayo ng pandikoko, babalutin nyo lang yung palaman. So ayan, bali nakadepende na rin sa inyo kung gaano gusto nyong palaman ang ilagay, kung gaano karaming palaman gusto nyong ilagay, nakadepende na po sa inyo mga sangkay. Pero kung sakaling gagawin nyo ito para pang negosyo ay syempre wag na wag nyo kakalimutan ng mag-costing. Kailangan nyo pong alamin lahat ng inyong ingredients kung magkano nyo nagastos. Nang sa ganun ay alam mo rin kung magkano mo ibibenta ang inyong produkto. So bali hindi naman pwede na magnegosyo ka na wala kang kikitain or tab na lang, wala kang tubo. Diba? Balik puhunan lang, luging-lugi ka po, lalong-lalo na sa pagod. At para naman sa mga nagpa-practice pa, ay double check nyo po yung mga ingredients na inyong lalagay ha, mga sukat ng mga ingredients, nang sa ganun ay maiwasan nyo po yung pagkakamali. Lalong-lalo na kung kayo ay baguhan pa lamang or nagsisimula pa lamang mag-practice sa paggawa ng tinapay. So ayan, kapag napalamanan na natin lahat ay hiwaan lang natin yung ating pinalamanan na dough. At paalsahin muna natin yan bago natin isalang, okay? So ayan, bali panoorin nyo ng maayos yung video, nang sa ganun ay magawa nyo ng maayos itong ating recipe. At ito na nga mga sangkay, napalasa lamang natin ng 2 oras. So yan, bali papahiran ko lamang sa ibabaw ng itlog bago natin isalang. Dapat ay mainit na yung ating oven bago natin isalang itong ating tinapay. So ayan, bali maglalagay tayo ng palamuti, linga, or sesame seed. So bali kung wala kayong sesame seed ay pwede naman po kahit hindi na kayo maglagay. Next step, salang na natin. So bali yung init ng ating oven dyan is 180 degrees Celsius. Yan, simple lamang yung pagluluto nito mga sangkay. Kung ano man ang yung oven ay papulahin mo lamang yung inyong tinapay. Huwag naman yung sobrang pula ha, tamang pula lang. So bali yung init ng ating oven dyan is 180 degrees Celsius. At ito na nga, luto na mga sangkay yung ating pandihopya. Ayan. Amoy na amoy dyan yung ating dahon ng sibuyas dahil marami yung nilagay ko na dahon ng sibuyas. So ayun o. At hanggang dito na lamang yung aking video mga sangkay. Maraming salamat. Sana ay magawa nyo itong ating recipe. Huwag kalimutan mag-like at share ng ating video ha, bilang suporta na lamang po. At kung sakaling kayo hindi pa nakapag-follow ay pakipollow na rin po ng aking page.